inaasahan mo. Sa lahat ng ating pinagdaanan, sa panahon ng pandemya at kalamidad, tayo ay kumapit pa rin sa isa't isa. At buong tiwala ninyong ipinakita ang inyong suporta sa serbisyo at paglilingkod namin sa paghahatid ng tamang balita at impormasyon, tulong na galing sa aming puso. Kaya naman, sa latest survey ng Kantar at Nielsen, nangunguna ang mga himpilan ng RMN sa buong bansa. RMN, Number 1 sa Luzon, RMN, number 1 sa Visayas, RMN. at number 1 sa Mindanao. Radyo ng buong Pilipinas. Buong karangalan ng mga radyoman ng RMN Networks ang maglilingkod sa inyo. Maraming salamat, RMN. Number 1, number 1. Wala nang iba. Radyo mo nationwide. Ito ang DXMY. The Music and News FM station of RMN. Sa Cotabato. 90.9. DXMY. Oras sa Pilipinas sa DXMY ganap ng alas 5 na po ng umaga. Tatak RMN. Kaganapan sa magdamag, inyo nang malalaman mula sa RMN News Center. Ito ang unang radyo, unang balita. Kinalap mula sa iba't ibang panig ng lungsod at bansa. Detalyado, walang itinatago. Ang numero unong pinapakinggan namin umaumaga sa bahay. Unang radyo, unang balita. Ang mga boses na kwentuhan namin mga tsuper. At tindera sa palengke. Unang radyo, unang balita. Ang programang gigising sa diwa ng bawat pamilyang Pilipino. Unang radyo, unang balita. Tatak RMN, radyo mo nationwide. Sa pong magandang umaga mga kasama, mga karadyoman, welcome. Pasok kayo sa unang radyo ng balita ngayong araw po ng Friday, Gamat Saguna. At rest na po sa buwan po ng July 2026 mga kasama. Kumusta mga ka-idol? Kami po ay umaasa na nasa maayos ngayong kalagayan at malusog na pangangatuan malayo sa anumang karamdaman. Samahan niyo po kami hanggang alas 6 sa paghatid po ng mga balitang nakalap na niyo po radyoman sa nakalipas na 24 oras. Dito sa loob at labas nating pinakamamahal na lungsod ng Cotabato, sa napakarami pa rin po mga balitang dapat po ninyong malaman. Ating kagapay this morning si Radyoman Danny Danilo Malaran at si Radyoman Eric Ricardo Madamba Jr. Ito po yung Radyoman Michael Swan. Una sa lahat, headlines. Guro patay sa panibagong kaso ng pamamaril dito sa bahagi po ng Awang sa Dato din Sinsuat kagabi. Una sa lahat, headlines. Lalaki naman patay din sa nangyaring pamamaslang sa bayan po ng o sa probinsya ng Basilan. Una sa lahat, headlines. Ang Patuan MPS patuloy ang kanilang hot pursuit operation sa mga responsable sa pamamaslang sa dalawang nagbabantay ng itik sa naturang lugar na napagkamalang mistaken identity. Una sa lahat, headlines. Rido ng dalawang pamilya sa Matanog, tinuldukan na. Una sa lahat, headlines. BFMILF Chairman Alhaj Murad na nakipagpulong sa Turkish Parliament Speaker. BFMILF Chairman Murad nakipagpulong din o nakipagpulong sa mga opisyal. Una sa lahat, headlines. Petisyon sa tatlong mga nominee ng Bangsamoro Federalist Party ibinasura ng First Division ng COMELEC kahapon. Una sa lahat, headlines. Ustad sa Gumander, hinikayat ang pagkakaisa ng MLF at suporta sa UBGP. Una sa lahat, headlines. Rido settlement sa Buwadi Puso Buntong muling naungkat. Una sa lahat, headlines. MBHTE idilatag ang mga prioridad sa 2026-2027 school year. Una sa lahat, headlines. 6ID, binigyang pugay ang mga nagretirong mga sundalo sa 603rd
Yung kanilang brigade battalion na si Brigadier General Michael Santos kahapon ay nagretiro na rin. Una sa lahat, headlines. Balitang national, rally ng INC nagpapatuloy sa Ligwasang Bonifacio. Una sa lahat, headlines. Samantala, bagyong Henry papalabas na ng FAR, samantalang bagyong Inday papasok naman sa Pilipinas. Sinasabing super typhoon itong bagyong Inday na mararanasan next week sa Pilipinas. Una sa lahat, headlines. Balita naman na sa ibayong dagat, malawakang missile at drone strike ng Russia sa Kiev, kumitil lang 13 katao. Una sa lahat, headlines. O radyo, radyo, radyo! Kinig na ng radyo! Kinig na ng radyo! Para una ka, eto na. Lahat ng kailangan mong malamang balita, Impormasyon, reaksyon, aksyon, umaumaga. nakakarga na sa Unang radyo, unang balita. Sa bago at umarangkadang programa para sa mga naghahabol ng oras. Umaumaga, bago ka lumarga, mga kaganapan ay alam mo na. Unang radyo, unang balita. Dito lamang yan sa DXMY RMN Cotabato. Unang radyo, unang balita. Isa na namang produktong Tatak RMN. Radyo mo. Nationwide. Muli isang magandang umaga mga kasama, mga karadyoman. Welcome sa programang Unang Radyo ng Balita. Good morning sa 37 Barangay ng Cotabato City na nakatutok po sa 90.9 FM. Mapiyamapita sa kanalangonsan. Sa mga nagkakape sa mga sandaling ito, ang sarap pong humigop ng Anas Native Ground Coffee. Pampagood vibes sa nagmamadaling araw po ng Friday dahil bukas malawakang brownout ating maranasan. Mahaba-habang brownout mula alas 7 hanggang alas 6 po ng gabi. Kaya ihandaan nyo pong mga battery, tawag dito mga generator genset. At ano pa ba? Yung inyo pong power bank para nang sa ganun, hindi po kayo malobat ha. Pero bukas check na punong-puno na naman ang kusyong ha. Dahil nakagawian kapag brownout dito sa buong Cotabato. At sa malaking bahagi po ng Maguindanao ay talagang punong-puno ang kusyong at pahirapan sa pag-uwi dahil napaka-traffic mga kasama. Ganon din yung mga resort sa North Cotabato. At tiyak na dadawin niya bukas dahil mahaba-habang brownout dahil takasan ng mga kababayan po natin yung mahaba-habang brownout dito sa Cotabato City na mararanasan. Kumbaga, kada quarter ng taon o kanang tama. Sa ika-4 na beses sa isang taon, nakakaranas tayo ng ganito kahabang brownout. Tanong nila, kailan kaya matatapos? Dahil dati-rati wala namang ganito kahabang brownout. Pero ngayon ay ganito na. Pattern na. Magkakaroon ng mahaba-habang brownout. Dati Sunday, ngayon ay Saturday. Baka sunod weekdays na. Good morning sa mga nakatutok sa ating Facebook page live sa ating kaibigan na si Police Colonel Karim Kutin. Kumusta sir dyan sa bahagi po ng Probar o dito sa bahagi ng Maguindanao del Sur PPO? Kay Simbay Adam, good morning sa Tacorong at kay Fatima Uto Abdullah Ayob, good morning. Kay Michelle Tamama Abbas at kay June Quezan, kay Dato Tuguto ng SPDA sa Dato din Sinswat sa Maguindanao del Norte. Kaya sa ating mga kababayan na gabi pa lang bukas o mamaya ay mag-charge na dahil baka makalimutan ninyo. Umaga ay bigla na lamang brownout ang inyo pong madatnan. Good morning sa mga guro at sa mga teacher o sa mga estudyante na kung saan ay malungkot yung balita kagabi dahil sa nasabing isang teacher ang nabaril dyan sa bahagi po ng Awang sa kasagsagan ng ulan. Walang puso yung gumawa nito dahil babaeng babae. Yung biktima ay nasawi dahil nga po sa ulo din yung kanyang tinamong tama ng bala sa kanya pong katawan. Masakla pa ang biktima.
Kinilala sa report ng biktima na si Evangeline Abdullah. Na sinasabing guro daw dito sa bayan ng Cotabato City. Na residente po ng Barasitio Kampilan, Barangay Awang sa Dato din Sinswat sa Maguindano del Norte. Sa inisyal na investigasyon ng kapulisan, nakatayo lamang naturang biktima sa crossing Corbada diyan sa crossing Awang nang siya po'y biglang lapitan ng gunman at nawalang kabog-abog na pinagbabaril sa ulo dahilan ng agaran po nitong kamatayan. Matapos ang insidente, mabilis na mga tumakas ang gunman sa di napag-alamang direksyon. Sa ngayon, nagpapatuloy pa rin po ang investigasyon ng DOS o PNP na Police Major Catherine Paiduen. Inaalam kung anong motibo at kung sino ang nasa likod ng naturang pamamaril dito sa isang ginang. Na-recover sa crime scene ang isang fire cartridge ng caliber 45 pistol na baril. Sa ngayon, eto na magkakasunod na insidente ng pamamaril sa Cotabato City at dito rin po sa Awang sa Dato din Sinswat. Unang radyo, unang balita. Dito naman sa bahagi po ng Basilan, isang lalaki din po ang nabiktima po ng pamamaril matapos na ito po ay mabaril sa bahagi ng Porokwan, Barangay Kabobo, Lamitan City, Basilan kahapon po na umaga. Sa report, kinalalang nasawi na si Flores Park Mangubat Cuevas alias Bulot, residente sa Lamitan City. Ayon sa paunang investigasyon ng Lamitan MPS, naliligaw mano sa labas na kanyang bayang naliligaw mano ang suspect na si Elmer. Isang 43 anyos na rubber topper at na caretaker ng plantation ng lapitan umano siya ng biktima na armado ng kahoy na baston at tatangka siyang saktan. Dahil dito, tumakbo mano ang suspect papasok sa kanyang bahay, kumuha ng kanyang Garand rifle at na nagpaputok ng isang beses na tumama sa ulo ng biktima na naging sanin ng kanyang agarang kamatayan. Matapos sa insidente, mabilis namang tumakas ang suspect sa gubatan. Ngunit agad na nagsagawa ng hot pursuit operation ng mga tauhan ng Lamitan City PNP na nagresulta sa kanyang pagka-aresto. Siya ay nakapit na sa lock-up cell ng Lamitan City MPS. Unang radyo, unang balita. Alas 5:14 na pa ng umaga mga kasama, dito naman sa bagay ng Patuan yung mga napagkamalang asset na mistaken identity na nabaril ng mga di patukoy ng mga suspects. Sa ngayon, nagpapatuloy ang hot pursuit operation ng Patuan MPS sa mga nasa likod ng pagpatay sa dalawang mga mag-iitik sa bahagi ng Barangay Matagalbong, sakop po ng Patuan sa Maguindanao del Sur, kung saan ang mga biktima ay residente po ng Esperanza sa Sultan Kudarat Province. Ayon pa kay Police Captain Joseph Tamayo sa panayam po ng DXMY, posibleng napagkamalan ang naturang mga itik boys na sila po ay mga asset ng mga otoridad. Sila ay baguhan lamang dahil noong kamakaluan ng hapon nang sila dumating sa lugar at kinaumagahan ay sila po ay nabiktima ng pamamaril. Sa ngayon, patuloy ang kanilang operasyon o investigation sa naturang krimen. Unang radyo, unang balita. Sa ngayon, ang direksyon naman po ng atin, pinapatutukan naman po ng ating Provincial Director, Police Colonel Michael John Simangay, itong ating insidente na ito. At meron naman po tayong tinututukan na person of interest. At yung isa po nga po na ating titingnan is possible mistaken identity sila. Dahil nga po bago lang sila doon sa lugar at isolated yung lugar.
kung saan posible no na napag-isipan sila ng hindi maganda. But isa lamang po 'yon doon sa ating motibo na tinitingnan at meron pa po tayong mga ibang mga anggulo na titignan na makakatulong at ika-agarang i-resolve nitong ating incident na ito. Unang radyo, unang balita. Sa iba pang balita mga kasama, binasura kahapon ng COMELEC First Division ang petisyong inihain laban sa tatlong nominado ng Bangsamoro Federalist Party. Batay sa inilabas na order ng COMELEC First Division, hindi umusad ang petisyon matapos mabigong sundin ng petitioner ang mga itinakdang proseso at resikito sa wastong paghain ng kaso. Dahil sa procedural deficiencies, ibinasura ng COMELEC ang petisyon kaya nanatiling walang naging pagdinig sa merito ng mga aligasyong inilahad laban sa tatlong mga nominado ng Bangsamoro Federalist Party. Kabilang dito si Commander Gordon, si Commander Asnawi, at isa pang commander ng BFM-ILAP. Wala pang inilabas na karagdagang pahayag ang COMELEC at ang Bangsamoro Federalist Party kaugnay sa nasabing desisyon. Unang radyo, unang balita. Sa iba pang balita, danawagan naman na si Moro Islamic Liberation Front First Vice Chairman MP Buwag Rikpal sa lahat ng mga lokal na executive sa BARM na manatiling neutral at bigyan ng kalayaan ang taong bayan na bumoto ng kanilang gustong na maging leader sa araw ng halalan. Ayon pa kay MP Iqbal, hindi nito hinihiling sa mga lokal na executive na suportahan o kampiyan ng UBGP o anumang alinmang partido. Binigyan din pa ni MP Iqbal na sa September 14 na first BARM parliamentary election ay ang kauna-unahang halalan na nakaugat sa CAB at ito ay makasaysayang simbolo at may malalim na damdaming kaakibat. Ayon pa kay Iqbal, nalayunin lamang nito na ang mga miyembro ng partido na ang bigyan o na ang bilang ay umaabot sa daang-daang libo o marahil ay mas higit pa ang makaboto ng malaya. Unang radyo, unang balita. Tambalang matinis sa mga balitang maiinit sa unang radyo, unang balita. Oras sa next MY sa Pilipinas, ganap ng 5:18 na po ng umaga. Tatak RMN. Bumangon na at tumutok sa Unang Radyo, Unang Balita! At ano pong tunguin mga kasama, report natin mga kasamang radyoman na kumala po ng balita. Ating unang gadakwan sa radyoman.web sabang karagdagang detalye sa nangyaring pamamaril sa isang guro dito sa bahagi po ng Awang kagabi. Sa kasagsagan po ng ulan na mga pasado alas 8 kagabi po mga kasama ating dakwan sa detalye. Si radyoman.web sa abang Ronda Presinto. Patay ang isang babae matapos mabiktima ng pamamaril alas 7:45 kagabi na naganap sa Sitio Corbada, Barangay Awang, Dato Dinsinsuat, Maguindanao del Norte. Sa ulat mula sa 2 MPS, ang biktima ay kinilala si Evangeline Abdullah, legal age, dating guro at ngayon ay Human Resources ng LGU Sharif Saidona Mustafa na residente naman sa Sitio Campilan, Barangay Awang sa nasabing bayan. Sa paunang investigasyon ng PNP, nakatayo lang noon sa naturang lugar ang biktima nang biglang lapitan ng suspek sa binaril. Nagtamo ng tama ng bala sa katawan ng biktima kung saan isang basyon ng caliber 45 pistol ang na-recover sa crime scene na pinaniniwalang ginamit ng salarin sa krimen. Blanco pa ang 2 MPS sa motibo at suspek sa pamamaril. Kasama mo sa DXMY 90.9 RMN Cotabato, Radyo Manebs, Abang Tatak RMN. Unang radyo, unang balita. Salamat Datweb sa detalye ng balitang yan. Ayun, dati palang teacher ito dito sa Cotabato City at ngayon ay HR ng isang bayan dyan sa Maguindanao del Sur. Masaklap dahil ginang ay nababaril. Samantala, ating nakuha naman na reporter Radyoman Dato Jul na sinasabing lalaking tulak-droga arestado sa Dato Paglas. Sa detalye sa Radyoman Dato Jul di Mapalaw. Ronda Presinto.
Arestado ang isang 38 anyos na construction worker matapos kumagat sa anti-illegal drug bypass operation sa Purok Pinamaga, Barangay Poblacion, Dato Paglas sa Maguindanao del Sur. Kinilala ang naarestong individual na si Abdul Karim Pandian Sulaik, may asawa at residente ng Purok 4 ng Barangay Lumoyon sa nasabing bayan. Nakumpiska mula sa kanya ang isang maliit na heat-seared plastic sachet na naglalaman ng suspected shabu na may tinatayang timbang na aabot sa 0.35 grams at nagkakahalaga ng humigit kumulang 2,380 pesos kabilang ang iba pang mga non-drug paraphernalia at personal na kagamitan. Kasalukuyang nasa kustodiya ng Dato Paglas MPS ang suspect habang inihahanda na ang kaukulang kaso laban sa kanya dahil sa paglabag sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Kasama mo sa DXMY 90.9 RMN Cotabato, Radyoman Julie Mapalaw, Tatak RMN. Unang radyo, unang balita. Sukran Dato Jul, sa balitang yan, dakwa natin sa Radyo Man Daisy sa kanyang report sinasabing pinagsanib na multi-agency meeting sa nagwa upang tugunan ang serbisyong kailangan ng komunidad sa Sheriff Saidona Mustapa. Sa detalye sa Radyo Man Daisy Mangod. DXMY RMN Report. Nagdaos ang pamahalaang lokal ng Sheriff Saidona Mustafa, Maguindanao del Sur ng joint multi-agency meeting upang tugunan ang mga kakulangan sa serbisyo sa komunidad at palakasin ang koordinasyon sa pagsusulong ng kapayapaan at kaunlaran sa bayan. Pinangunahan ni Mayor Dato Chadjid Andre ang patuan ang pulong. Dumalo rin ang mga kinatawan ng civil society organizations, line agencies, mga punong barangay at mga puwersang pansiguridad. Kabilang ang Sheriff Saidona Mustafa Police Station sa pamumuno ni Police Captain Yasser Haji Rulya at mga katuwang nito mula sa Armed Forces of the Philippines o AFP. Sa pagtatapos ng pulong, nangako ang mga kalahok na ipagpapatuloy ang mas pinaigting na koordinasyon ng mga ahensya upang matugunan ang mga natukoy na kakulangan sa serbisyo. Binigyang diin ng mga kalahok na ang patuloy na pagtutulungan ng mga ahensya ng pamahalaan, security sector at ng komunidad ay mahalaga upang mapanatili ang kapayapaan, katatagan at kaunlaran sa Sheriff Saidona Mustafa at matiyak ang tuloy-tuloy na paghahatid ng mga serbisyong kinakailangan ng mga mamamayan. Kasama mo sa DXMY 90.9 Radio Monday si Mangud, Tatak RMN. Unang radyo, unang balita. Salamat Radyo Man Daisy sa balitang yan. Good morning sa mga nakatutok pa rin po sa atin ha. Kay Beth Suwaga Bla, good morning. Kay RR Linas sa bagay ng Sitio Maman, Barangay Dato Kampong sa Labungan 2 at kay Marites Carillo de la Torre Sidon. Good morning Ma'am Bing, watching from Talipapa. Kay Kuya Bong Sidon, good morning po sa inyo. At kay Ma'am LJ Landao, good morning sa Labungan din po. Kay Sir Dato Tenga Latip, salam DXMY. Nakikinig kasama ang kanyang misis na si Bay sa Ada Mastura na Tumanong Latip ng Poblacion 1 dito sa Cotabato City. Good morning po sa inyo kay Kap Abdilalim at kay Councilor Dutch Magalan na mga taga Poblacion 1. Kay Main Masukat Akan na good morning sa Manila. Green Moss sa Tagig, pa-shoutout sa kanyang may bahay na si Hadja Mindano Rain. At kay Toy Mustafa, good morning kay Sir Dato Manong Makir Latip. Kay Sir Teng Abdul Karim sa bagay ng Poblacion Mother sa supermarket area. Good morning sa mga tendero-tendera ng kulay dyan ha. Good morning po sa area din po ng Bagsakan sa murang isdang tabang. Nandyan yung mga halwan. Nandyan din po yung pupuyo, gurami, lidop. Ano pa ba? Udang. Good morning po sa inyo ha. Sa mga nagkakape dyan sa mga cafeteria. Mapia Mapita sa Kanulangon San. Kay Violet Ningas Kapantuhan. Good morning. Kay Bayang Makulo Sumitibang Waya. Kay Dato Tong Waya ng Purok Bayalabi sa Dato Balabaran. Oras mo natin ganap ng 5:25 na po ng umaga. Oras na para humigop tayo ng Muscleman Strong Coffee. Mga unang balitang kailangan mong malaman. Mga isyung huhulma sa inyong kaisipan. Unang radyo, unang balita. Unang radyo, unang balita. Maayong adlaw, makauban nato karon si Nanay Elena. Unsa man ang problema nimo kaniadto?
Ay, grabe, nakahanap sa akong mata. Naa daw ko'y katarata. Ingon sa doktor, murag nay dag-umpirmi sa akong mata. Pero maayo na lang, kay nakadungog ko bahin sa iBerry. Gisulan ako, human sa tulo ka bulan, dako kaayong kausaban. Pag mata nako, murag kalit lang nilinaw, wala na ang dagom. Sulaipod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo. Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Uy, nakadungog na ba ka sa balita? Ang imong paborito na Milo na anay twin pack. Sulit kaayo sa kalami ug sustansya. Sa presyong 17.50 pesos SRP, makaduha ka baso na. Unsa pa imong ginahulat? Palit na og Milo twin pack sa imong suking tindahan. Mag Milo everyday. Drink Milo every day. Ahoy! Kidney Care time! Ako si Alan taga Toledo Negros. Sang una, wala gyud ko kabantay nga naa na di ay ko'y problema sa kidney. Sige kong pangihip isang gabi ug usahay mo hubag akong tiil. Pirmi ko kapuyon, nabalaka gyud ko sa akong kahimtang. Nakadungog mong guguan na nang ni kidney care nga mo akong gisulayan sir. Action mo sig minor gi sir. Nag-inom ko kada adlaw og niagi ang 3 ka bulan. Dako gyud ang kausaban. Mas na akong paminaw na wala tong hubag ug lagsik na akong panglawas. Salamat gyud sa Kidney Care. Ang Kidney Care ay mabibili sa Mercury Drugstore at mga suking butika. Ang Kidney Care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Magkaiba man tayo ng karanasan, pareho naman ang gusto natin bilang Bangsamoro. Kapayapaan! Trabaho at oportunidad. Mas magandang kinabukasan. Kapag magsama-sama ang iba't ibang boses, mas lumalawak ang pag-unawa at pagtutulungan. Kaya ang Bangsamoro Federalist Party ay binubuo ng mga dating revolusyonaryo, mga lingkod bayan at ng iba't ibang sektor ng lipunan. Dahil sa pag-angat ng Bangsamoro, dapat lahat kasali. Bangsamoro Federalist Party, BFP, for Bangsamoro, para sa Bangsamoro. Bangon tayo, shift na ako. Future supervisor ako. Nescafe Classic Stick ang kape ko. Mahirap man maging cashier, lalaban pa rin ako. Yan si Dan at 6 a.m. dahil araw-araw siya umiinom ng Nescafe Classic. Subok, 100% puro at natural. Galing, Dan! Mag Nescafe Classic araw-araw. Pinakamasarap na black coffee. Based on February 2025 product tasting on Instant Coffee Powder by MRI. Mag Nescafe Classic araw-araw. 100% puro at natural. Pinakamasarap na black coffee. Hello, anak. Punta na po ako dyan. Mag-ready na kayo para hindi tayo malate sa check-up kay Doc. Ganyan ang Pinoy. Ang Pilipino, mapagmahal sa magulang. Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy. MX3 Capsule helps avoid pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit. Kada adlaw magsigi og trabaho. Pagkatas na dayon diha. Dapat lig-unta. Amin, ang gatas nga para nimo. Saktong diet ug exercise. Sabang pampaligon sa lawa. Nasabot kaya ang pack. Kaya na gyud kaayo. Gatas para nimo. Abot kaya na. Palit na og Anlin. Karon available sa Abot Kaya Pack para sa kaligon sa Anlin nga nasa 12 pesos SRP ra. Barato na kaayo. Tatag ng Anlin, abot kaya na. Ahoy! Kidney Care time! Perhesyo ning magpadialysis gasto kaayo. Maayo na lang niya ang Kidney Care. Brad, unsay imong nasinati sa Kidney Care? Ako si Loloy taga Danau, 50 ang edad. Tulo na kabuan-wan ako nagdialysis. Sukad nga naggamit ko og Kidney Care. Nibalik ang akong kusog sa matag adlaw. Ug wala na ko'y gibating kaluya sa lawas. Kaning Kidney Care nakatabang sa pagatiman sa akong kidney. Karon makalihok-lihok nako sa ako inadlaw nga buluhaton. Daghang salamat sa Kidney Care. Ang Kidney Care ay mabibili sa Mercury Drugstore at mga suking butika. Ang Kidney Care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang, Unique toothpaste for brushing every after kumain. dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula. Ngipin ay Max Alaga, Max Protektado pa. Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use. Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga, Max Protektado pa. Unique Max Alaga, Max Protektado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world-class quality. ACS. Ang kondisyon na gustong iwasan ng isang tunay na lalaki ay ang erectile dysfunction o impotency. Ito ay lubhang nakakaapekto sa self-esteem at confidence, lalo sa sexual relationship ng mag-asawa. Pero huwag nang mag-alala kaibigan. Abot kamay mo ang solusyon dyan. Mega Man, the certified energy booster and libido enhancer. Mega Man. Ito ay FDA approved. Mabibili lang sa mga butika.
Lalabas ang aming pagkalalaki pag merong magagandang mga babae. O radyo, radyo, radyo! Kinig na ng radyo! Kinig na ng radyo! Para una ka, eto na! Lahat ng kailangan mong malamang balita, Impormasyon, reaksyon, aksyon, umaumaga, nakakarga na sa Unang Radyo, Unang Balita. Sa bago at umarangkadang programa para sa mga naghahabol ng oras. Umaumaga, bago ka lumarga, mga kaganapan ay alam mo na. Unang Radyo, Unang Balita. Dito lamang yan sa DXMY RMN Cotabato. Unang Radyo, Unang Balita. Isa na namang produktong Tatak RMN. Radyo mo. Nationwide. Mga unang balitang kailangan mong malaman. Mga isyong huhulma sa inyong kaisipan. Unang Radyo, Unang Balita. Unang Radyo, Unang Balita. Oras sa Pilipinas sa DXMY ganap ng alas 5:30 na po ng umaga. Tatak RMN. Gaganda na ang gising nyo. Mainit na balita sasalubong sa inyo. Unang Radyo, Unang Balita. Tuloy sa paghahatid po ng mga balitang nakalap na niyo pong Radyo Man ngayong araw po ng Friday Gamat Saguna, First Friday para sa buwan po ng July. Sa mga Kristiyano, meron pong devotion to Sacred Heart of Jesus dahil First Friday po ngayon mga kasama. Napakabilis ng panahon, nakatatlong araw na kagad para po dito sa buwan ng July. Bukas sa buwan, araw ng mahaba-habang brownout. Na kung sana ay makaranas tayo ng 11 hours na brownout, hindi ba pwedeng kalahati na lang call light? Dahil mahaba-haba ito, isipin mo, alas 7 ng umaga hanggang alas 6. Buong araw talaga na wala pong brownout. Sigurado yung mga negosyante nito apektado bukas. Yung kanilang generator ay kakain ng mga krudo. Okay lang kung maraming mga taong pupunta sa tindahan. Pero kung madalang lang, dahil nga sa kapag brownout, nakakaroon pa ng rigodon ng mga tao dito sa atin. Pupunta sa mga resort at sa mga pwedeng mapagtambayan para maibsan itong init ng panahon. Tiyak din bukas, puno-puno naman yung mall natin dito sa Cotabato City dahil nakagawian kapag brownout. Nandun nakatambay yung karamihan sa Cotabateño. Nagpapalamig. Good morning sa mga nakatutok pa rin po sa atin kay Ma'am Ana Simon, good morning. At kay Alvin Ababansil, good morning, watching from Sitio Libal, Barangay na Balawag, SGA Municipality. Good morning po kay Mayor Lukman sa Baguio po ng Buluan sa Maguindanao del Sur at kay ate mo. Pa-shoutout kay Bapa Jing Cameros sa Barangay Pagunayan, Amay Manabilang sa area po ng Lanao del Sur. At kay John Benson Samson, good morning sa Team Talipapa. Good morning po sa inyo kay Sarge Wanday, kay Kuya Rigor. At kay Ate Jane na Kuya June Amis, good morning. At kay Ma'am by Mems Balaw sa bagyo ng San Pablo Village dito sa Cotabato City. At kay Kuya Raymond Abakahin sa Pueblo RH9 dito sa unahan lamang po ng aming himpilan. Good morning po sa inyo kay Sir Kadapi Uto ng Land Bank. Sa iba pang detalye po nating balita mga kasama, pinagtibay pa ang ugnayan ng Bangsamoro at Turkey matapos ang pulong sa pagitan ni MLF Chairman Alhaj Murat Ibrahim at ni Turkey's Parliament Speaker Nunan Kurtulmus sa Grand National Assembly ng Turkey Kamakalawa. Sa kanilang pag-uusap, tinalakay ng dalawang lider ang mahalagang usapin sa nakinakaharap ng Islamic world kabilang ang palaganap na kalagayan dito sa Palestine. Kinilala rin ni Speaker Kurtulmus ang ambag ni Murad sa pakikibaka sa Bangsamoro at ang kanyang naging papel bilang unang punong ministro ng BARM. Samantala nagpahayag naman ng pasasalamat si
nakagimurad sa mainit na pagtanggap ng Turkish Parliament at binigyan din ang kahalagahan ng patuloy na kooperasyon para sa kapayapaan, karunungan at ng pagkakaisa ng dalawang mga bansa. Ng radyo, unang balita. Dito naman sa Cotabato City, nasa 4,000 mga estudyante ang nakinabang dito sa pamimigay po ng ayuda o stipend sa mga mag-aaral. Nahandog po ni MP Deputy Speaker Romeo Sema isinagawa na turang pagbibigay ng payout sa bahagi ng Poblacion 8 dito sa Cotabato City na mahigit sa 4,000 plus na mga estudyante ang nakabenepisyo sa naturang pagbibigay po ng assistance sa mga mag-aaral. Labis naman nagpasalamat ang mga benepisaryo ng naturang programa ni MP Romeo Sema na kung sana ay tuloy-tuloy ang kanyang pagbibigay ng tulong sa mga estudyante. Last May 14, but hindi po agad after 10 days, nagtrabaho ko sila ng 10 days working sabihin. So, dun sa within 10 days, yung trabaho nila, supposedly matanggap na nila yung kanina sweldo. Once minimum wage level o minimum wage natin sa Cotabato City. Pero dahil may mga proseso, hindi nila kagad na na-receive yung kanilang sweldo sa 10 days. Ang nila, after the processing of all the documents ng Ministry of Labor and Employment, ito po na mag-receive na nila yung equivalent of minimum wage, that is 4,110 na kanilang matatanggap sa every beneficiaries ng partner beneficiaries natin itong SIP program. So tama rin kay Mostra yung pula, kaya sabi ko kanina, itong SIP program ay na-conceptualize natin during the time of COVID at sa emergency employment program natin sa ating mga informal workers. So, dahil during that time, COVID, hindi po sila makatrabaho, so na-conceptualize po natin kaagad para matulungan natin mga informal workers natin. So, ang tupad, medyo manawak yung tupad na coverage sa ganitong specific program na doon sa minimum wage nila. Pero gusto siya, meron din tupad na pang-emergency employment din, cash for watch na sabi nila, cash for watch. Ano po yun? Unang radyo, unang balita. Sa iba pang balita, mga kasama, dito sa nangyaring pagpupulong ng mga opisyales ng BARM, 5 gobernador kasama ang si Sap Anton Lagdameo at si BARM Chief Minister Abdurrahman Sabig ang BARM makakuha na kaisang mga lider ng Bangsamoro, kabilang ang 6 na gobernador sa riyon sa pagsuporta sa panawagan ni Sap Anton Lagdameo para sa mas matatag na ugnayan ng pambansa at ng regional na pamahalaan. Ayon pa kay BARM Minister of the Interim Local Government Jordan Bayam, mahalaga ang patuloy na koordinasyon sa pagitan ng Malacanang at ng Bangsamoro Government upang maisulong ang kapayapaan, kaunlaran at epektibong regional government. Ayon pa kay Bayam na malaki ang tiwala ng mga lider ng BARM kay Lagdameo dahil sa kanyang naging papel bilang tulay sa pagitan ng pambansang pamahalaan at ng Bangsamoro Government na anyay nakatulong upang may paabot sa national government ang mga prioridad at pangangailangan ng mga residente dito sa Bangsamoro. Unang radyo, unang balita. Sa iba pang balita, aktibong nakilahok din na si Member of the Parliament Abdul Basit Benito sa pagpupulong ng Committee on Environment, Natural Resources and Energy na pinangunahan ng chairperson ng committee na si MP Tawakal Mitimbang.
na ginanap sa Makati City. Tinalakay ng komite ang ilang mga panukalang batas at resolusyong isinumite nito, kabilang ang Parliament Bill 453 o ang ANAC establishing the May Ayuda sa Basura Program. Sa deliberasyon, iminungkay ni MP Benito na gawing in-kind o mga pangunahing pangailangan gaya ng bigas at iba pang mahalagang produkto ang ipagkakaloob na insentibo sa halip na salapi. Ayon pa sa kanya, makatutulong ito upang mabawasan ang posibilidad ng mga irregularidad at anomalya sa pamamahagi ng mga insentibong salapi. Tinalakay rin ng committee ang Parliament Bill 1261 ANAC declaring the Dimapati watershed in Dato Dinsinswat Maguindanao del Norte as a protected area in the Bangsamoro Autonomous Region, defining preservation measures, violations and penalties, providing funds thereof and other purposes. Sa naturang panukala, nagpayag si MP Benito ng kanyang mga pangamba hinggil sa lawak ng saklaw ng idedeklarang protected area, ang posibleng displacement o paglikas ng mga kasalukuyang naninirahan sa lugar at ang magiging katayuan ng mga indigenous people na may hawak ng Certificate of Ancestral Domain. Unang radyo, unang balita. Kahapon dito sa Kamaynilaan, nagtapos na po ang ilang araw na kilos protesta ng INC dyan sa bahagi po ng Ligwasang Bonifacio, na dinalawan ng libo-libong mga kasapi po ng INC at mga supporters naman ng dating Pangulong Rodrigo Duterte. At naroon kahapon si Congressman Kiko. Hindi pala si Kiko, si Congressman Legarda, na nagbigay din po ng mensahe sa mga supporters po ng INC at dito sa mga supporters din po ng dating Pangulong Duterte, na kung sanay sila nagpasalamat sa LGU po ng Maynila sa pagbibigay sa kanila ng permit para sila makapagdaos ng peace rally matapos na bawiin ng QC ang kanilang permit sa kanilang isinagawang peaceful rally sa bahagi ng EDSA Shrine. Unang radyo, unang balita. Dahil kailangan natin patuloy na lumaban para sa transparency, accountability, justice, at democracy. Kasama na rin dyan ang freedom of speech, freedom of peaceful assembly, and freedom of the press. Kaya malaking bagay meron tayong mga freedom parks, at malaking bagay din na malaman ng mga kababayan natin na nanunood at home na ito ang isa sa mga pinakamalaki ng mga pagtitipon ngayong taon ng anumang grupo ng mga Pilipino na nagpapakita na napakaraming mga Pilipino sa buong bansa ay nagkakaisa para sa transparency, accountability, justice, and democracy. Unang radyo, unang balita. Yan mga kasama si Congressman Leandro Legarda, mga kasama. Habang sila nagrarally sa Ligwasang Bonifacio, ang Pangulo ng Bansa nasa Canada nakipagpulong sa Prime Minister. Ganda ng buhay dahil sila po'y nasa ilang araw na state visit sa naturang bansa matapos ang kanyang pagtutok sa rally ng INC dyan sa bahagi po ng EDSA Shrine. Natuloy ang kanyang biyahe papunta po ng Vancouver, Canada, si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Unang radyo, unang balita. Sa iba pang balita, nanawagan si Sheikh Abdul Hamid Gumandera sa mga miyembro ng Moro Islamic Liberation Front na panatili ng pagkakaisa at pagsuporta sa UBGP habang papalapit ang kaunahang parliamentary election sa Bangsamoro. Sa kanyang pahayag, sinabi ni Gumander na hindi niya bibigyang pansin ang mga umano'y akusasyon at batikos laban sa kanya dahil mas mahalagaan niya ang kinabukasan ng Bangsamoro sa kasalukuyang Bangsamoro Transition Authority.
Binigyan din niya na bagamat maaring pairalin ang pagiging neutral sa usapin ng pagkakasundo at reconciliation ng mga lider, naniniwala siyang mahalagang manatiling nakahanay ang mga kasapi ng MILF sa partido sa gitna ng nagpapatuloy ng proseso ng kapayapaan at demokratikong pamamahala sa Bangsamoro government. Unang radyo, unang balita. Tambalang matinis sa mga balitang maiinit sa unang radyo, unang balita. Oras sa DXMY ganap ng 5:45 na po ng umaga. Tatak RMN. Pumango na at tumutok sa Unang Radyo, Unang Balita! Balikan natin mga kasama, report natin mga kasamang Radyoman na kumala po ng balita. Balikan natin sa radyoman.webs dahil isang tulak droga. Arestado dito sa bahagi po ng Cotabato City. Dispatcher pala ito. Ating dakwan sa detalye sa radyoman.webs abang Ronda Presinto. Sa kulungan ng bagsak ng isang lalaking dispatcher na sumasideline sa pagtutulak ng illegal na droga matapos masakote sa bypass operation ng Police Station 2 alas 11:20 ng umaga kahapon sa Jose Lim Street, Barangay Poblacion 5, Cotabato City. Kinilala ni Police Station 2 Commander Police Major Tugaya Alfonso ang suspek na si alias Dula, 49 anyos, may asawa, residente ng Torres sa Sultan Kudarat, Maguindanao del Norte. Nakuha sa pag-ingat ng suspek ang isang maliit na pakete na naglalaman ng hininalang shabu na may bigat na 0.08 grams na nagkakalaga ng 544 pesos object of sale. Maharap ang suspek sa kasong paglabag sa RA 9165 na isasampa laban sa kanya. Kasama mo sa DXMY 90.9 RMN Cotabato, Radyo Manebs, abang Tatak RMN. Unang radyo, unang balita. Salamat Datweb sa balitang yan. Samantala, balikan natin sa Radyoman.Jul. Lalaking may standing warrant of arrest, arestado sa Matalam. Sa detalye sa Radyoman.Jul di Mapalaw. Ronda Presinto. Kalaboso ang isang lalaki matapos makuhanan ng iligal na droga sa search operation ng mga otoridad sa Barangay Kilada, Matalam sa North Cotabato. Madaling araw kahapon, kinilala ang suspect na si Alex Rol, 42 anyos, walang trabaho, na ayon pa sa report ng kapulisan na recover mula sa kanyang bahay ang 4 na pakete ng pinaginalang shabu na tumitimbang ng humigit kumulang 10 gramo at may tinatayang halaga ng abot sa 68,000 pesos. Isinagawang operasyon sa bisa ng search warrant na nilabas ng Regional Trial Court Branch 22 sa Kabakan, North Cotabato, kaugnay ng kasong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Pinangunahan ito ng Matalam Municipal Police Station, katuwang ang iba't ibang unit ng Cotabato Police Provincial Office at PRO 12. Nasa kustodiya na ngayon ng kapulisan ang sospek habang inihanda na ang kaukulang kaso na isasampa laban sa kanya. Kasama mo sa DXMY 90.9 RMN Cotabato, Radyoman Jul di Mapalaw, Tatak RMN. Unang radyo, unang balita. Salamat Dato Jul sa balitang yan. Balikan natin sa Radyoman Daisy. Sinasabing Marcos admin ipinagpapatuloy ang suporta sa Bangsamoro para sa maayos na political transition. Ayon pa kay Sec. Mel Sinen Sarmiento. Sa detalye sa Radyoman Daisy Mangot. DXMY RMN Report. Bunga ng ilang dekadang mahihirap na negosasyon, kompromiso at matapang na pagpapasyang pampolitika ang proseso ng kapayapaan sa Bangsamoro ayon kay Presidential Advisor on Peace, Reconciliation and Unity, Secretary Mel Senen Sarmiento. Anya, naging posible ito sa pagtutulungan ng pamahalaan ng Pilipinas, ng Moro Islamic Liberation Front o MILF at ng iba't ibang henerasyon ng mga pinuno ng Bangsamoro, mga tagapagtaguyod ng kapayapaan at mga katuwang na nagsulong ng isang makatarungan at pangmatagalang kasunduang pampolitika. Ipinagpapatuloy ng pamahalaan sa ilalim ng Administrasyong Marcos ang pagtupad sa mga naipangakong hakbang at ang pagbibigay ng kinakailangang suporta sa Bangsamoro Autonomous Region upang matiyak ang maayos na pagkumpleto ng political transition. Kay Sarmiento, binigyang diin niya sa isang official statement na inilabas nito na nananatiling isa sa mga pangunahing responsibilidad ng pamahalaan ang pagtiyak na ang transisyong pampolitika ay magiging mapayapa, kapanipaniwala at may suporta ng mga institusyong maayos ang pagpapatakbo. Kasama mo sa DXMY 90.9 Radyoman Daisy Mangud, Tatak RMN. Unang radyo, unang balita. May tama ka sa loto.
Ating silipin muna mga kasama, resulta ng drone ng PCSO kahapon na hindi po umurong sa pagtulong. Alas 2, Suartres lumabas 181. Alas 5 naman Suartres 720. Alas 9 Suartres 693. 6 digit naman alas 9 kagabi mga kasama lumabas 706 895. Ang tumoy 895 samantalang sa milyones na papremyo 642. Nasa 57.6 million ang jackpot prize. Winning combination po natin 29, 09, 31, 33, 19 at 24. 649 naman nasa 51.9 million ang jackpot prize. Winning combination natin 22, 23, 38, 05, 48 at 44. Congratulations sa nakakuha ng tumpak na winning combination na yan. Morning kay Serap yun Maghanoy sa bahagi ng Dapdap RH2. Morning nga sa mga taga Dapdap kay paring Jo Marie Abrera sa area po ng RH2 sa Apolos Bulaluan at kay Kagawad Tulundato Datspiang, kay Kapa Boy Corasa. Kay Marites Carillo de la Torre, sabi niya dito, pag-greet lang ng happy 58th birthday to my sister na si Gingging Carillo. Celebrating her natal day today. Pagbati po ay galing kay Sister Bibing. Aba, saan tayo mambing? Sanang handaan. Happy birthday sa kanyang sister na si Gingging Carillo. Dito ba ito sa Pigkawayan na Mambing? At ito pa, good morning. Greet ko lang, bayaw ko si Kapa Datukaka ng poblasyon o ng RH9 sa Cotabato City at kay Kagawad Mike Gaman. Pagbati po ay galing kay Kuya Dats sa Aragasi. Balikan natin sa Radyo Man Daisy update naman sa mga Marites. Balitang Showbiz. Napapaliguan ng pagmamahal at malasakit si Alex Gonzaga na ngayon ay tila naghihintay na lang ng mga araw at oras sa kanyang panganganak. Base sa ipinoste ni Alex sa kanyang IG, ginugol ng mga taong malapit sa kanya ang paglalatag ng mga pagkain at panahon sa kanyang pagdadalang tao. Walang duda na binubusog si Alex bago ito manganak. Ang post ni Alex ay compilation ng mga memorable moment nitong nakaraang buwan ng June. Tampok dito ang atin niyang si Tony Gonzaga kasama ang kanyang bunso, ang check-up nito, pati na ang paglalambing ng mister niya sa kanyang tiyan. Kasama mo sa DXMY 90.9 Radyo Monday si Mangud, Tatak RMN. Unang radyo, unang balita. Salamat Radyo Monday si update naman sa mga Marites. Good morning kay Administrator Sultan Banjo Mampun Alhaj. Nakikinig po sa atin sa bahagi po ng Sultan Kudrat kasama ang kanyang may bayan na si Bay Monelin. At kay Administrator ng Cotabato City, Absa Mitimbang, good morning. Nakikinig din po sa Lugay-Lugay. Susunod na si Radyo Man SM Erwin Kabilbigan sa programang Straight to the Point. Ating naging kagapay this morning si Radyo Man Danilo Malaran at si Radyo Man Eric Ricardo Madamba Jr. Ito po niyong Radyo Man Michael Swan. Good morning, Tatak RMN.